si Jing Paras, ang tatay ko. Ito naman lolo ko sa kabinete, si Secretary Jun Esperon. Ito yung pagkailan natin abogado, Attorney Manny Luna. At kasama ko po ng pakikibaka. Bata po kami, pareho kami nagsimula sa kaliwa. Sika, Eric Almendra. Sa lahat po ng ating mga kasama, hindi ko alam kung nabati ko na po lahat ng mga liderato na dito. Alam ko kayo mismo, mga presidente at tagapangpulo ng inyong mga organisasyon. Kasi Secretary John, nandiyan ka po yan. Thank you. Sa inyo po lahat, alam nyo ho, nung ako'y tumakbong Pangulo, sumuporta po ako kay BBM at kay Inday Sara. Maraming sa atin dito ang sumuporta kay BBM at kay Inday Sara. At ako po, sa maraming taon, tahimik, hindi nakikialam, hindi nagsasalita sa politika. Sinabi ko na rin po yan na pinipilit ko ako, inipitahan na bumalik sa politika, at sabi ko ayoko muna dahil gusto ko mag-focus at bigyan pansin ang negosyo at ang aking pamilya. Nauna po ako nagsalita tungkol dito nang lapitan ako ni Sergeant Gutesa. Inilapit po yan ng isang kaibigan sa Universidad ng Pilipinas. Sabi niya, pakinggan mo ng taong to dahil gusto niya makakausap si Senador Dante Marcoleta. Noong nagsalita si Gutesa, nagulat ako sa mga sinabi. Mali-malitang salapi ang i-deliver sa bahay ni Martin Romantes. Alam niyo, sinabi pa niya pati ang Department of Health, ang pondo doon pinapakilaman nila. Hindi niya alam ang mga nangyari kung hindi nakita niya yung investigasyon sa flood control. Ang sabi niya, sir, bikulado kasi yung si Gutesa, yung aking mga kamag-anakan binabaha. Yung mismong isang kasama ko, pamilya, binaha, nawala ang buong bahay, nawala ang naritarihan. Yung palang pinubuhat namin mali-maleta na pera ay buhat dito sa flood control at mga anomalyang proyekto ng gobyerno. Kung naalala niyo po noong panahon na yun, ang panawagan ko, panagutin si Martin Romualdez. Dahil tinanong ko si Gutesa, sabi ko, Gutesa, nag-deliver ba kayo ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang sabi niya, wala po sir. Ang deliver namin ng pera ay doon kay Martin Romualdez. Anong ginawa po nila? Pinaalis si Saldico. Umalis ka muna dyan, magtago ka, huwag kang magsalta. Nung nagsalta si Gutesa, pinatawag ba yung assistant ni Saldico? Hindi. Pinabayaan makalabas ng bansa. O matapos nung pinabayaan niya makalabas, si Manny Punoan, si Bersamin, pinabayaan si Amina Pangandaman. Pero itulugtong ko yung kwento, nagulat ako nung nagsalta si Saldico. Dahil nung nag-usap kami, at kaibigan din ni Jing para sa abogado ni Saldico, at sabi ko sa tao, alam nyo, maaari na ito maiwasan ng 2 taon. Dahil Pangulo si Bongbong Marcos. Kakainin kayo, magtatago kayo. Pero matapos ang 2 taon, pag hindi kayo nagsabi ng totoo, lalabas ang katotohanan na ninakaw nyo ang pondo ng gobyerno at si Saldico ang mastermind. Nagulat ako, nagsalita si Saldico. Anong sinabi niya? Nag-deliver ako ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. 100 milyong piso. At magugulat po kayo, hindi lamang yung nakaraang taon. Magmula pa ng 2023, 2024, 2025, 100 milyong piso ang direkta na pupunta kay Bongbong Marcos. Ano ang sinabi sa kanya? May kota ka, 2 milyon, buwan-buwan i-deliver po. Ano ang nangyari sa mga proyekto natin? Nakita nyo, nandito tayo sa Ortigas. Nandyan ang subway. Yan po, proyekto ng JICA. Dapat dyan, may porto tayong ilalaan para dyan at magbibigay ang Japanese government. Tapos dapat yan, nag-2028. Sinimulan niya ng panahon ni Pinoy, ipinlan niya ng panahon ng Pangulong Duterte. Nakuha ang buong programa. Lalagyan lang nila ng pondo, anong ginawa nila? Kinuha ang pondo ng subway, nilagay sa flood control. Noong nakaraang taon, PhilHealth, ang pondo 89 billion.
Hindi yung pera ng gobyerno yan. Pera po natin yan, contribution. Ang ginawa ng Pangulong Duterte, sabi niya, kahit na ikaw ay senior citizen na wala ng pera, o kahit na ikaw mahirap, tutulungan ka na ng gobyerno maglalagay ng pera. Pero kayong mga empleyado, buwan-buwan, binabawasan ng pera natin para maglagay tayo sa PhilHealth. Kaya pera po natin yan. Anong ginawa? Ginawa ang pondo ng PhilHealth, inilagay sa pondo ng gobyerno, inilagay doon sa unallocated funds. Saan nilagay? Flood control project na doon. Yung PDICO, pero din natin yung binabayad sa mga bangko. Bakit? Pagka po ang bangko nagsara, meron tayong nilagay na deposito, meron tayong insurance na pera dito. 107 billion. Hindi ho nila pera yan, hindi pera ng gobyerno. Kinuha ang pondo yan, saan nilagay? Sa flood control. Ayaw si Jun Esperon. Si Jun Esperon, pinakilala to. Kanina, Secretary of Defense, National Security Advisor. Ano pa? Chief of Staff. Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. Chief of Staff. Hindi ko, sabi ko, mas mabigat ka. Sabi ko, Jun Esperon, anong nagkamali ka? Sabi niya, bakit? Ang tagal mo sa kabinete. Humigit mo muna 12 taon. Kung nag-district engineer ka pala, biglo na naman. Ito po ang nangyayari sa natin. Yung proyekto na sabay, wala na. Pagkatapos sa 2020, siya na natapos. Yung North and South Railway, lalagyan ng pondo, wala na. Yung Mindanao Railway, mga taga-Mindanao po natin na dito. Ha? Dapat to may pondo yan. Saan napunta? Wala na sa flood control. Yung sa Iloilo, yung Panay Railway, wala na. Gimaras, yes. Panay Gimaras Project. Yan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan po ang pondong ninanakaw. Taon-taon. Ang sabi, siya naman ang nagsimula eh. Siya naman ang nagsabi may nakawan. Oo, sinabi niya. Pero sa katotohanan, galit ang mga tao. Dahil ang sabi noon, mayroong 5,000 flood control projects. Bigla ho tayo minahan ng minahan. Noong nagalit ang taong bayan, ang sabi sa imbestigahan, ang hindi niya alam, babalik sa kanya ang investigasyon. Ang hindi niya alam, yung pondong ninakaw sa flood control, pumapasok pala sa bahay niya. Sinabi ni Saldico, 100 billion. Sabi ni Ping Lacson, sinungaling ka, mali yan. Yung pera, ang nag-deliver, ang sabi niya, ay si Bernardo. Ibinigay kay Trikip. Sabi ni Saldico, Senador, mali po yan. Ibang pondo pa yan. At ang binigay kay Presidente, 52 billion pesos. Isang taon lang po yan. Kaya po ako sa konsensya, pagkatapos na mangyari kay Contessa, hindi na ako nanahimik. Si Contessa hanggang ngayon, kinuha nila. Nasa kanila. Nagsalita sa Senado, sabi ni Contessa, hindi ko na ako kailangan ng proteksyon ng DOJ. Ako na humbala sa sarili ko. Matapos po nun, dinitain nila. Hanggang ngayon, kausap ko misis, at meron po kami pureba na dinitain nila. Pinabaliktad na nga nila eh. Pumirma na ako na hindi ko ang sinabi niya. At ang sabi po niya doon, pinangakuan ko daw ang tinang di Marcoleta ng pera para sabihin niya yung mga bagay na yun. Alam mo, sabi ko, okay na. Kahit bumaliktad na si Contessa, iba na yung sinabi niya, walang problema sa akin. Ang importante, palayain mo yung tao. Dahil ang sundalo ko, siya ang pinaka hindi kumita. Siya ang walang interes. Nagbitbit lang doon ng pera. At nakita nito na mali pala yung ginawa ng mga panahon yun. Bakit na paparusahan ng gano'n? Bakit na tatakotin ang pamilya? Marami pa ho ang lalabas at magsasalita tungkol doon sa kaperahan. Ngayong araw lang po, binigay sa akin ng listahan ng taong-taon na 100 bilyong piso na kinukuha mismo ng Office of the President. Mismo ng Pangulo. Iba pa yung flood control na pinag-usapan natin. Ito, direkta sa kanya. Yung 8 bilyon, iba pa ho yun. Ngayon lang ho natin nakita. Kaya ako nagpapasalamat sa inyong lahat na tayo hindi manahimik.
at tayo ay kumilos. Tayong lahat magkaisa na kumilos at pag-resignin ang Pangulong ito. Yes! Importante ho ang pagkakaisa natin at ipakita natin yung ating lakas. Kahit maliit na grupo pa tayo, magpalakas, magpadami. Dahil ang EDSA uno, napuno sa kanya. Ang sabi ng military, withdrawal of support. Nag-withdraw ang mga sundalo, nagbaliktaran at sumama sa mga nagproprotesta. Nang EDSA 2, nandiyan na po ako, sundalo, si General Esperon, ako po'y nasa Kongreso. Ang sabi ng military, we will withdraw our support dahil wala nang negosyante. Nakikita nila ang problema ng ekonomiya. Wala na mga taong gobyerno. Nakikita nila wala ng tiwala sa ating pamahalaan. Ang sambayanan, maging ang mga OFW natin, wala nang tiwala sa gobyerno. Kailangan natin ipatinig to, palakasin ang ating pagkilos para ang ating sandataang lakas. Ang mga negosyante, ang simbahan, ang salita na, bumaba ka na dyan kung nais mo ang ayos. Sa inyo po lahat, sa pagkakaisa po natin, of course, kay Congressman Jing Paras, at si Congressman Jing, ayan po, ang ating pong tagapangulo, may gagawin po yan, si Congressman Jing. Samahan po natin. Baka ho, makulong tayo, pero huwag tayong matakot. I-surveillance tayo, huwag tayong matakot. Dahil pag hindi gagawin ni Kong Jing ang gagawin niya, kasama si Jun Esperon, kawawa ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Pag hindi tayo may kilos para tanggalin ang Pangulong to, kawawa na ang sambayan ng Pilipino. Wala nang pag-asa ang ating bansa. Ang dami nating pera. Yes. Ang dami nating resources. Agrikultura. O bakit ito mahal? Ang sibuyas, anong sabi ni Santico? Kinontrol nila ang smuggling para sila kumita. Bakit ba yung sugar quota? Kinontrol dahil yung pagka ikaw mag-import, pupunta ka ng Department of Agriculture. Sindikato nila ang kumuha ng quota. Sila din ang nagparating ng asukal dito. Doble, triple presyo. Pati sibuyas, asukal, lahat. Magtataka ka Pilipinas, ang daming mga tanim. Pero ang Singapore, walang bukid, mas mura bilihin. Ang Malaysia, mas mura asukal, mas mura sibuyas. Ganitong klase ang nangyayari sa pamamahala ng ating bansa. Kawawa ang Pilipino. Gatasan po ang pondo natin. Gatasan tayo ng tatrabaho. Kaya ngayong buong gabi, ngayong araw at sa mga darating na araw, sama-sama tayo, tulong-tulong, ibabagsak ang Pangulo